Gagawa tayo ng donut cake. Yes, ito po ay inspired na donut cake ng Goldilocks. And yes po, gagawa tayo ng Bavarian na palaman. At syempre, gagawa tayo ng chocolate glaze pero gagawin nating chocolate ganache. And yes po, ito po ay no-bake na lulutuin natin sa steam. Pero kung gusto yung i-bake sa oven ay pwede naman. Para sa exact na measurements ng ating recipe, i-check nyo ang description box. Ayan, so ito yung ating mga sangkap. Syempre, gagawa tayo ng chiffon cake. The chiffon cake, yung magiging donut cake natin. And lulutuin natin siya sa steam. Yes, hindi sa improvised oven. Dahil gusto ko ipakita sa inyo again na pwedeng lutuin si chiffon cake sa steam. So, ayan, gawin na natin. Okay, para sa chiffon cake natin, meron tayong all-purpose flour, asukal, baking powder, konting asin. I-mix na muna natin. Okay. And then, dito naman yung ating wet ingredients. So, meron tayong egg yolks. Ayan. Gatas. Cooking oil. Kahit anong cooking oil, basta hindi matapang yung lasa at amoy. Konting vanilla essence. Mix natin to. So, ngayon ay i-combine natin ang wet at dry ingredients. Okay. And then, i-mix natin to. And, ayan na siya. So, ngayon ay gawin natin ang ating mirang. So, meron tayong egg whites. Ayan. So, ang gawin natin ay i-beat natin ito until maging foamy. Ayan. Foamy na siya. So, maglagay tayo ng white vinegar. Ang white vinegar natin ay dato puti or pwedeng gumamit ng ibang brand. So, ganun lang. Meron yan sa bahay. And then, i-beat natin to until mag-form tayo ng soft peaks. And ayan, may soft peaks na tayo. So, ngayon ay maglagay na tayo ng white sugar at i-beat natin to until magkaroon tayo ng stiff peaks. So, gradual lang yung paglalagay ng ating sugar. And ayan, so may stiff peak na tayo. So ngayon ay i-combine natin yung ating mirang at ang ating cake batter. Ayan, so ito ay medyo thick. So maglagay tayo ng konting mirang para malusen natin siya. Mix natin yan. Ayan, so medyo naglusen na siya. So ngayon ay mag-fold na tayo ng ating mirang. Okay, sa pag-fold ng mirang ay gawin nating 3 additions para hindi tayo mahirapan sa pag-fold. Okay. Ayan. Okay. So, sa pag-fold naman ay para kang mafo-form ng letter J. Ayan. And syempre, huwag mo kalimutan mag-scrape sa gilid, tapos sa bottom. Ayan. So, kung makikita mo, konti na lang yung streak ng ating mirang. Pwede ka na magdagdag ng mirang. Ayan. So, second addition natin yan. Okay, ayan na siya. So, ngayon ay ililipat natin siya dito sa ating molde. So, eto po ay dapat wala kang inilalagay dito. Walang oil, walang butter, walang margarine, walang flour. So, talagang wala. Para mag-rise talaga yung ating cake. So, ayan. Okay. Kung wala kayong ganito na molde, ay okay lang naman na yung regular na bilog na cake pan. Ito lang kasi ay ginagaya natin yung donut talaga na form. Ito nga ay may design din yung kanyang molde
dapat ay yung ano lang, regular or plain. Pero eto na yung available sa atin. So, ito na yung gamitin natin. Ayan. So, aayusin ko lang siya. At dahil sa steam natin ito lulutuin, so habang nagfo-fold kayo ng mirang, ay dapat nagpapakulo na kayo ng tubig dahil hindi ito pwedeng matambay ng matagal. And ayan, isa lang na natin. Takpan na natin ito at lutuin natin for 55 to 60 minutes over low or medium-low heat. And yes po, ito po ay pwedeng lutuin sa oven talaga. Ayan, after 55 or 60 minutes, i-check na natin. Gamit lang tayo ng barbecue stick para sigurado. Kapag hindi na po siya basa, ay luto na. Pero kung basa pa, extend the cooking time. Tapos ay hanguin ito at palamigin na muna sa molde for 10 minutes bago natin siya tanggalin sa ating molde. Okay, eto na siya. So, ilusan natin muna dahil nakadikit siya. Okay, top natin. And ayan, so palamigin na muna natin ito completely. Para naman sa Bavarian filling natin, i-mix natin yung ating egg yolks at ang ating asukal. Okay. And then balagay tayo ng konting vanilla essence. Mix natin yan. Ayan, so may gatas tayo dito. Evaporated milk ang gamit ko. Pwedeng gumamit ng whole milk or fresh milk or full cream milk. Ayan, so sinisimmer lang natin siya. Ayan, and then gradually ibuhos natin dito sa ating egg yolk mixture. Ayan, tapos mix ka lang talaga ng mabilis. Ayan. Pagka-mix natin ay ibalik natin sa ating pot. Ayan. Pinalamig ko na muna ng konti dahil lalagyan natin ng cornstarch. I-mix natin ito na mabuti until matunaw ang ating cornstarch at take note na kapatay na muna ang apoy. Pagkatunaw ng cornstarch ay buhayin na ang apoy at lutuin natin ito until mag-thick ang kanyang texture. And ayan, thick na po ang ating mixture. Ngayon naman ay lagyan natin ng all-purpose cream. Tapos ay lutuin lang natin ito until maging thick again yung ating mixture. Ayan, thick na po siya pero hindi siya ganoon ka-thick gaya nung sa dati. Ito naman ay optional, maglalagay tayo ng konting yellow food color. And then i-mix natin yan. So okay na ito, ang gagawin natin ay papalamigin na lang natin siya. Kapag nag-cool down na, ay pwede nang ilagay sa chiller para hindi siya masyadong runny. So, ito yung ating cake. Ito ay nailagay ko sa chiller. So, baliktarin natin siya. Dahil gagawa tayo ng butas para malagyan natin ng palaman. So, okay. Kung may ba kayong paraan sa paglagay ng palaman sa cake, pwede nyo gawin. Pero ito yung gagawin ko. So, binaliktad ko siya dahil dito ako magbubutas para sa ating palaman. Pwede naman din dun sa kabila, pero parang mas feel ko dito. So, ayan. Tusok tayo dyan. Gagawa tayo ng parang malaking space sa loob para marami naman yung may lagay natin na palaman. Okay, eto na po siya. So, ngayon ay lagyan na natin ng palaman. So, eto yung ating Bavarian. Inilagay ko siya dito sa ating pastry bag at meron tayong nozzle. So, pwedeng hindi ka na maglagay ng nozzle kasi may butas naman at malaki-laki naman yung butas na ginawa natin. So, eto lang ay dahil meron ako, gagamitin na natin. So, ayan. Kaya tayo dyan. Ayan, lumampas na siya dito. So, magandang sign yan. Malaki-laki yung butas sa ilalim. Which is gusto ko para talaga maraming palaman yung mailagay natin. Ayan, nalagyan na natin ng palaman. So, ngayon ay i-clean up na muna natin to.
Tapos ay ilagay na muna natin ito sa chiller habang ginagawa natin yung ating chocolate na glaze. So, meron tayo ditong bittersweet na tsokolate. Lagyan natin ng simmered or mainit na evaporated milk. Tapos ay i-mix natin para matunaw ang ating tsokolate. And eto na po siya. So, dapat ganito yung texture niya. Kung masyadong runny, pwede mong ilagay sa chiller. So, ayan. I-apply na natin sa ating cake. Sa pag-apply, as much as possible, makopy mo or glaze-like talaga ng donut. Yung bang parang glaze niya nagdidrip. And pansin nyo, parang tumitigas agad yung ating chocolate ganache dahil malamig po yung ating cake. And eto na po siya. Ngayon naman ay maglagay tayo ng sprinkles na assorted ang kulay. At eto na ang ating donut cake na inspired sa Goldilocks. Ayan, so tikman na natin. Oh. Okay. Kasi makita yung loob. Ayun siya. Ang galing. Lumalabas yung ating palaman. Ayan. Actually, yung palaman natin, marami yung nagawa ko. Di ba? 4 egg yolks yun. Gawin nyo lang na 2 egg yolks. Tapos, lahat ng iba pang sangkap, hatiin nyo. Okay. So, eto. Hindi ko pa talaga natikman ang donut cake ng Goldilocks. Pumunta ako pero walang naka-display. So, baka hindi pa dumating sa amin. So, basically, ito ay chiffon cake na ang form niya ay donut. Dahil may butas siya, tapos mabilog. Tama ba? Tapos, gumawa tayo ng Bavarian na filling. And then, etong chocolate glaze natin, hindi yung donut na glaze. Kasi usually kasi yung ginagawang glaze ng donut ay powdered sugar. Ito ay talagang chocolate ganache. Chocolate talaga yung gamit natin na may evaporated milk. Ayan, so tikman natin siya. Excited! Oh. Okay. Sarap. Sana ma-share ko to sa inyo. Yum! Sarap niya. Tapos yung chiffon cake natin ay hindi puro hangin. Okay, hindi siya matamis syempre, pero hindi siya yung tamis na parang ganun. Hindi. Matamis siya, pero hindi siya yung nakakaumay. Napaka-balance lahat. Yung Bavarian natin, konti lang yung sugar na inilagay natin, di ba? 1/3 cup lang yan. So, hindi talaga matamis. Tapos, yung tsokolate na ginamit natin ay bittersweet. So, hindi siya yung regular na milk chocolate lang. Bittersweet. So, hindi siya yung katamis. And yung chiffon cake natin, alam nyo naman na bagay sa lahat ang chiffon cake. Kaya nga, pwedeng lagyan ng mga palaman, pwedeng lagyan ng kahit anong flavor ng frosting or kahit anong flavor ng palaman. Dahil ganun siya tawag nun, parang basta bagay sa lahat. Ayan. So, yes. Mukhang marami na yung ating palaman, pero nakukulangan ako. Naubos yung palaman dito, kuha tayo. Kung hindi nyo naman feel na parang ganito yung form niya, okay lang. Oh my God, ang sarap talaga niya. Parang mauubos ko siya. Kasi nga, yung palaman natin, hindi talaga nakakaumay. Parang kalma lang yung palaman natin. Sarap. Again, kung wala kayong cake pan na maka-form ng ganito, shake na ganito, pwedeng yung regular na cake pan lang, yung bilog. Tapos, syempre, butasan nyo yung gitna and then, gamit ang knife,
parang i-cut mo or parang babawasan mo siya para mag-form siya na parang pa ganun. Parang parang pabilog na ganun. Yung para makuha niya yung form na parang donut. Tapos, sa Bavarian naman, may mga iba't ibang recipe ng Bavarian. Yung Bavarian talaga na OG or original ay may gelatin yun. Tapos, yung cream or whipped cream ay fino-fold lang niya dun sa egg na mixture. Pero sa atin, ginawa ko, cornstarch ang ginamit ko, tapos hindi ko winip yung ating cream. Talagang hinalo ko siya dun sa ating egg and milk na mixture. Tapos, dito naman sa ating chocolate glaze, ayun nga, ang gamit ko ay tsokolate talaga. So, hindi tayo gumamit ng powdered sugar. Ganache, chocolate ganache, ayun. Tapos sprinkles, ayan. So, kung gusto niyo gumawa ng version ninyo, pwede naman, syempre. Pwedeng gawin niyo yung ating chiffon cake. Pwedeng lagyan niyo ng cocoa powder para maging chocolate na chiffon cake siya. Tapos, pwede din na pink ng kulay ang glaze na gagawin niyo. Diba? So, marami talagang pwedeng gawin. Ito ang pinaka-simple, diba? Oh. So, ayan. Sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!